sila'y nagsasalita na may kapalaluan. Lahat ng manggagawa ng kasamaan ay nangagmamalaki. Kanilang pinagwawaray-waray ang iyong bayan, O Panginoon, at dinadalamhati ang iyong mana. Kanilang pinapatay ang bao at ang taga-ibang lupa, at pinapatay ang ulila. At kanilang sinabi, ang Panginooy hindi makakakita ni pakukundangan man ng Diyos ni Jacob ito. Gunitain ninyong mga hangal sa gitna ng bayan, at ninyong mga mangmang, kailan tayo magiging pantas? Siya'y lumikha ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Siyang lumikha ng mata, hindi ba siya makakakita? Siyang nagpaparusa sa mga bansa, hindi ba siya sasaway sa makatuwid? Bagay siyang nagtuturo sa tao ng kaalaman. Nalalaman ng Panginoon ang mga pag-iisip ng tao, na silang pawang walang kabuluhan. Mapalad ang tao na iyong pinarurusahan, O Panginoon, at tinuturuan mo sa iyong kautusan, upang iyong mabigyan ng kapahingahan sa mga kaarawan ng kasakunaan, hanggang sa mahukay ang hukay na ukol sa masama. Sapagkat hindi itatakwil ng Panginoon ang kaniyang bayan, ni pababayaan man niya ang kaniyang mana. Sapagkat kahatulan ay babalik sa katuwiran, at susundan ng lahat na matuwid sa puso. Sino ang babangon dahil sa akin, laban sa mga manggagawa ng kasamaan? Sinong tatayo laban sa akin, laban sa mga manggagawa ng kasamaan? Kundi ang Panginoon ay naging aking katulong. Ang kaluluwa ko'y tumahang madali sana sa katahimikan. Nang aking sabihin, ang aking paa ay natitisod. Inalalayan ako ng iyong kagandahang loob, O Panginoon. Sa karamihan ng aking mga pag-iisip sa loob ko, ang iyong mga pag-aliw ay nagbibigay lugod sa aking kaluluwa. Makikisama ba sa iyo ang luklukan ng kasamaan na nag-aanyo ng pag-api sa pamagitan ng palatuntunan? Sila'y nagpipisan labang sa kaluluwa ng matuwid, at pinarusahan nila ang walang salang dugo. Ngunit ang Panginoon ay naging aking matayog na muog, at ang Diyos ko'y malaking bato na aking kanlungan. At dinala niya sa kanila ang kanilang sariling kasamaan, at ihihiwalay niya sila sa kanilang sariling kasamaan, ihihiwalay sila ng Panginoon naming Diyos. Ito po ang magandang salita mula sa awit 94. Praise the Lord. Ang ganda po ng salita ng Diyos. Salamat, Ma'am Ligan, OFW, sa pagpunta. Migalap shout out. Playtime with Chloe. Migalap shout out po. Salamat po sa inyo. Salamat. God bless you po sa inyong lahat dyan. At mga kaibigan, ang aking ibahagi ngayong araw na to ay itong tungkol po sa verse 7 at 11 muna dito sa Psalm. Sinabi dito na, at kanilang sinasabi, ang Panginooy hindi nakakakita ni pakukundangan man ng Diyos ni Jacob ito. Sabi ng mga mangmang na hindi daw nakakita ang Panginoon. No? Yan, mga mangmang kasi, kaya sinabi nila minsan, sa bagay ngayong panahon din na to yung mga tao na ayaw maniwala ba sa Panginoon, sa Diyos, sasabihin din nila na wala namang Diyos Kasi lalo na yung iba na nag-aano sila sa kanilang lakas, sa sariling lakas nila. Hindi nila ni-recognize ang Diyos sa kanilang buhay. Minsan din may na-encounter ako niyan Pilipina, sabi niya, alam mo ba, meron daw siyang, lagi daw siya nagdadasal, meron daw siyang Santo Niño sa kanyang bahay. Nung panahon na yun, syempre nalaman ko na ang tungkol sa mga rebolto. Sabi niya, at alam mo,
tayo yung gagawa ng ano daw yung magtrabaho nga sa kanya sa atin daw ang lakas. 'Di ba ganyan ang mga mangmang. 'Pag mga mangmang ganyan ang salita ng mga mangmang na dahil nga akala nila yung nagtatrabaho sila ay sa kanila yung power. Pero hindi nila alam kung wala ang Diyos na nagbibigay nun, wala silang magagawa. At yun ang sinabi dito sa verse 8, gunitain ninyong mga hangal sa gitna ng bayan at ninyong mga mangmang, kailan tayo magiging pantas. In English is understand, ye protest among the people, and ye Pauls, when will ye be wise? Kailan ba daw maging wise, maging pantas, no? At sabi sa 9, siyang lumikha ng pakinig, he that planted the ear, shall he not hear? So, 'di ba, ang ating tainga ay 'di ba ang Panginoon ang gumawa niyan. So, siyempre alam ng Diyos na narinig ng Diyos kung ano ang ating, sinasabi at na ano ba 'yun, siyang lumikha ng mata. Siyempre nakikita niya ang lahat sa atin dahil sa kanya lahat 'di ba mga kaibigan? Ito ang ganda talaga ng mensahe dito mga kaibigan dahil sinabi dito, siyang lumikha ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Siyang lumikha ng mata, hindi ba siya makakakita? Siyempre makikita niya, maririnig niya kahit hindi pa nga natin babanggitin sa ating bibig, alam na ng Diyos kung ano ang iniisip natin. Kaya yung mga mangmang hindi nila alam kaya sinabing hindi naman naririnig ng Diyos ang ating sinasabi. Pero everything is from God, 'di ba? Lahat ng nasa atin, heaven and earth, siya ang gumawa kaya lahat alam na alam niya. At sinabi dito sa verse 10, siyang nagpaparusa ng mga bayan, ng mga bansa, hindi ba siya sasaway sa makatuwid bagay? Siyang nagturo sa tao ng kaalaman. Kasi alam ng Diyos siyempre sa kanya lahat yung mga kaalaman siyempre tinutuwid tayo. 'Di ba mga kaibigan, tama ba? Itutuwid ng Panginoon, lalo na yung kanyang mga mahal sa buhay. Mga anak niya, mahal niyang na mga anak, tutuwid niya. Kaya sa kanya galing, alam niya kung ano yung tama at mali, alam niya kung paano tayo, matuwid kaya tinutuwid tayo ng Panginoon, ng Diyos. Yun, at dito sa verse 11, nalalaman ng Panginoon ang mga pag-iisip ng tao. Imagine, nalalaman, ang pag-iisip ng tao ay alam ng Diyos. Dahil sa kanya nga lahat 'yan, bago pa nga natin sasabihin, bago pa nga natin iisipin, alam na ng Diyos. Na may nabasa nga ako, yung iniisip natin, ang Diyos din ang nagpapaisip nun. Hindi ko lang matatandaan kung saan, pero yun nakasabi din. Hindi ko lang alam sa Proverbs or dito din sa Awit. Hindi ko pa na-encounter dito sa Proverbs ata yun na nabasa ko. And then, at sila'y pawang walang kabuluhan. Sabi ito, nalalaman ng Panginoon ang pag-iisip ng tao na sila'y pawang walang kabuluhan. So, alam ng Diyos ang mga tao na walang kabuluhan at may kabuluhan kasi sinabi dito nalalaman ng Panginoon ng mga pag-iisip ng tao na sila'y pawang walang kabuluhan. So, mayroon akong isi-share mga kaibigan dito sa Hebrews chapter 3 verse 4. Sabi dito, for every house is builded by some men, but he that built all things is God. 'Di ba mga kaibigan? Halimbawa yung bahay natin. 'Di ba may taong karpentero, sila ang gumagawa nun. Kaya may bahay tayo. Kaya yung nakalagay dito na ang Panginoon ginawa niya lahat, all things. He built all things. So it's from God. So si God talaga ang powerful mga kaibigan. Sa kanya talaga nagmula ang lahat. Kaya wala tayong maitatago mga kaibigan. Kahit pa tayo ay nakadamit or kahit pa saan tayo, bold tayo sa paningin ng Panginoon. Yan po ang totoo.
Yan po ang totoo mga kaibigan, kaya nakakahiya ano? Hindi ba ta hindi ba tayo hindi ba kayo nahihiya pa mga kaibigan na bold tayo sa Panginoon ng sa paningin ng Panginoon tapos hindi tayo nahihiyang gumawa ng masama, 'no? Kaya dapat pag-isipan natin ng mabuti mga kaibigan, ang ginawa nating mga kasamaan at kailangan magsisi na tayo mga kaibigan. At meron akong at dito sa connection dito sa ano mga kaibigan, dito sa aking ipahayag dito sa chapter 94 verse 7 to 11 tungkol sa sinabi na lumikha ng pakinig at lumikha ng mata. Ngayon, ang aking i-share mga kaibigan ay tungkol din sa language, yung speaking. Kasi ngayong generation na yon naging well known ang speaking in tongues, ano? Ngunit meron ako na-encounter nung 2000, hindi ko na matandaan, 2012 or 13, tungkol ito sa speaking in tongues. Pero hindi yung speaking in tongues na kagaya ngayon na nag-speaking in tongues sila, halimbawa sa church, na nagsasalita sila ng hindi natin naunawaan, ano. Yung sa akin naman mga kaibigan ay yung nabasa ko doong sa Genesis, sandali lang. Genesis, verse chapter 11. Babasahin ko mga kaibigan 'to. Ito kasing meron kasi akong konting testimony na rin mga kaibigan ha. 2012 siyempre may na-encounter akong friends, online friends dito sa internet, sa Facebook. Tinatawag ko siyang English teacher, online English teacher. Na-amaze ako sa kanya dahil parang lahat ng aking iniisip ang alam niya kasi minsan nakikita ko sa post niya at meron siyang mga message na parang malalim mga kaibigan na parang mahirap unawain, ngunit ngayon ko na-realize na mayroon siyang something na message na binibigay sa akin. Ngayon kung sino man siya, I don't know kasi mysterious man nga siya para sa akin, eh. And then, marami siyang tinuro, eh, alam niya paano magluto, alam niya yung mga lahat ng mga languages. Sabi ko, even Chinese, yung mga Japanese, kasi minsan nag-aano siya sa akin, nagko-comment siya ng Chinese, nagko-comment siya ng Japanese, may mga post siya ng mga languages. Tapos sabi ko, alam mo yung paano sabihin "You know how to speak that?" Sabi niya gano'n na in English kasi siyempre English speaker siya, eh. Tapos sabi niya, "Why you want me to teach you?" Gano'n yung answer niya. Imagine, 'di ba yung answer niya ba hindi yung ano, yung point to point, "You know how to speak that?" Sabi niya.